O buti araw, praise God sa pangalan ng Panginoon. Praise God, hallelujah ng Diyos, hallelujah ay dapat kumbaga, praise God, hallelujah talagang punong-puno siya ng kapangyarihan. Praise God, hallelujah. Lagay natin sa ating screen, mapatid yung ating birth. Praise God, hallelujah. Verse, mapatid, hallelujah. Si Panaya, mapatid, hallelujah. 2:1 hanggang 3, mapatid, hallelujah. Ito yung nais ng Diyos, hallelujah, sa bawat sa atin. Hallelujah na praise God ating pakinggan. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 2:1 hanggang 3, mapatid, hallelujah. Praise God, hallelujah. Na ang Diyos, praise God, hallelujah, ay kumbaga, hindi talaga kaya may kumpara, praise God, ang Diyos, hallelujah, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kabutihan, praise God, hallelujah, na kanyang ginawa sa atin. Praise God, hallelujah. Ako meron sa pasalamat din sa ating mahal Panginoon. Yung ating karamdaman, mga kapatid, hallelujah, talaga masasabi natin, hallelujah, noon kung tayo ay bata, mga kapatid, hallelujah, ay minsan tayong lumanas o natin kapatid ng hospital, mga 13 siguro, o 14, ating edad. Hallelujah na. Parang, ang nangyayari doon, parang, hallelujah, parang kunti-unting bumabalik, praise God, kunting bago, praise God, hallelujah, ay, praise God, hinihingal tayo. Kunting pawis, mapalid, parang ang hirap kumilos, mapalid, hallelujah. Pero pa man, ikabi mapalid, hallelujah. Nahirapan tayo higa dahil ang ating hininga, mapalid, parang umiisip, mapalid, umiisip yung ating hininga. Praise God, hallelujah. So, ganun pa man, mapalid, hallelujah. Ako yung pasalamat sa ating mahal na Panginoon kahit sa kabila ng ating nararasan. Praise God, hallelujah. So, sabi ko nga sa sarili ko, salamat sa ating mahal na Panginoon kahit sa kabila ng lahat ng bagay na tayo po ay nakaabot ng kulang-kulang 30 na mapatid. Kulang-kulang 50 na mapatid. Kulang-kulang 50 na tayo. Isang taon na lang may 50 na tayo. So, mabuti pa rin ang Diyos. Kahit sa kabila ng mga bagay na kanyang pinarating sa bawat sa atin. Maraming mga pagsubok sa mundo ito. So, basahin mo natin yan. Praise God, sabi niya, hallelujah. Kayo ay magpipisan. Oo, magpipisan o bansang walang kahiyan. Sa dos, mabalik. Anong sabi niya? Bago ang pasya ay lumabas, bago dumaan, parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Praise God. Sa 3, ang sabi niya, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na magsigawa ng ayon sa kanyang katulad. Hanapin ninyo ang kahilan, hanapin ninyo ang kamuhan, kay pana ay nag-iinit kayo. Mag-iinit kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. So, purihin ng Diyos, hallelujah, sa mga oras na ito, praise God, hallelujah, isang mabuting bagay, mabalik, hallelujah, na ang panawagan ng Diyos sa bawat sa atin, hallelujah, ay, praise God, hallelujah, kinakailangan, hanapin natin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa ating mga buhay. Kahit maraming mga pagsubok, problema na nararasan, praise God, hallelujah. Ang nais lamang ng Diyos, hallelujah, na hindi tayo, hallelujah, makabilang doon sa kanyang parusahan. Sapagkat ang galit ng Diyos, hallelujah, ay mabagsik, praise God, hallelujah, na kanyang inanda sa tao na hindi nagpapalagan sa kanyang katuwiran. Praise God, palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, isang kapagpalak, hallelujah, sa ating kapatid, hallelujah, sa Catholic. Praise God, na sana 3 araw lang palang tinigil doon sa, praise God, sa hospital. Subalit, alanganin yung kanyang pagdating doon.
Dumating siya doon Huwebes, mga kapatid. Biyernes, Sabado. So yung Sabado at Linggo, walang opisina. Praise God, hallelujah. Kaya umabot siya ng halos limang araw dahil nga walang opisina. Maaaring sa Lunes, makasama natin siya. Kung makikita nyo na siya, mga kapatid. Hallelujah. So salamat sa ating mahal na Panginoon na siya po ay nagsilang, mga kapatid, ng isang kaluluwa. Praise God. Nais ng Diyos, hallelujah, na makilala talaga ang kanyang kapangyarihan. Dahil siya lamang, praise God, hallelujah, ang may akda, praise God, ng lahat ng ating buhay, lahat ng gumagalaw sa mundo. Siya ang dahilan, mga kapatid. Siya ang may programa nito, praise God, hallelujah, sa lahat. Para ang tao, mga kapatid, hallelujah, ay bibigyan ng kasiyahan. So, ang tao, minsan, kasiyahan, mga kapatid, hallelujah, ay hindi pa talaga kumpleto ang tao sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Kaya ang tao, gumagawa rin ng mga bagay na ikasisiya, praise God, ng sarili. Subalit, ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang kanyang kasiyahan, praise God, hallelujah, ay talagang lubos-lubos. Hindi maaraw, praise God, hallelujah, ang kanyang kagandahan, praise God, hallelujah, ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, hallelujah, sa mga bagay na ating nararanasan. So, praise God, hallelujah, wala pong mga bisita natin, mga kapatid. Hindi natin alam kung anong mga dahilan. So, kahapon siguro, nag-usap sila na sila ay dadalo. Maaaring nag-usap sila o maaaring hindi alam. Kaya, praise God, minsan napakahirap, mga kapatid, mangako. Praise God. Dahil sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi natin nalalaman ang araw ng bukas. Dahil Panginoon lang siya, Panginoon lang talaga ang siyang nakakalam. Kaya lahat ng ating mga lakad, mga kapatid, ay kinakailangan pilih natin sa ating mahal na Panginoon. Sapagat hindi natin nalalaman ang susunod na oras. Sapagat ang ating buhay, mga kapatid, ay kumbaga, parang parang mga ibon, parang mga manok. Praise God. Papansin nyo, mga kapatid, yung mga ibon, ang saya-saya nila. Dilipat. Praise God. Kumahanap ng pagkain. Praise God. Minsan, pag dumaan yung praise God, mga hunting, praise God, o yung sa Bisaya pa, manirado, praise God, kawawa at tinamaan. So wala kang pagkakaiba doon. Ang buhay natin, mga kapatid, dahil ang buhay natin, hindi natin alam kung kaya nagkukunin ng Diyos. Kaya, simpleng bagay lamang ang pinapagawa sa ating mga Panginoon na tayo magkaisa, na hanapin natin ang ating mahal na Panginoon. So, paano ba natin mahanap ang ating mahal na Panginoon? Praise God, hallelujah. Maraming nagtatanong, praise God, paano ba mahanap ang Panginoon? Madali na. Kung tayo ay hindi mapagmahal, hindi mataas. Praise God, hallelujah. Naroon yung kapakumbabaan. Madaling mahanap ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo ay magpailalim o pasasakop, mga kapatid, hallelujah, sa pamumuno ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. So, maraming mga bagay, praise God, hallelujah, sa mundong ito na minsan ang tao, sabi nga, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, ay para pag dumadaan tayo sa isang paligsahan. Praise God. Paligsahan na kung saan lahat ng sumasali dito, hallelujah, ay mayroong mga kaakibat na kumbaga pagsasanay. Praise God. Paano ka masasanay kung hindi ka matuturuan? So, kagaya na sabi ng ating MC, praise God, na pag hindi tayo sanay tumayo, magsalita sa harapan, kakabahan tayo. Totoo o hindi? Totoo yan, kakabahan tayo. Nangyari sa akin yan, mga kapatid. Nangyari yan. Kakabahan talaga tayo. Pag unang tayo pa lang natin, kahit unang-una, pag unang tayo pa lang natin, hindi pa natin kabisado
at kung paano tayo mag-umpisa. Kung tama yung kapatid. Sa pag-umpisa, siyempre, lalo higit sa ating paglilingkod, kapatid. Sa umpisa, tinuturuan tayo kung paano tayo mananampalataya. At kung paano natin magkilala ang ating sinasampalatayan. Tama? Okay. Kinakailangan sa ating pananampalataya o sa ating sinasampalatayan ng kapapalitan niya, alam natin ang kapasidad nito. Alam natin ang magagawa nito sa atin. Diba? Pinagkakwalaan natin siya. Inihabilin natin na nating mga buhay, ang ating mga lakad. Praise God. Kaya sa Diyos lamang tayo nakatikinti kung ano ang kanyang kalooban. Sabi mo kay Brother Max, wala kang nabingwit. Praise God. Sabi niya, wala. Praise God. Minsan kasi, hallelujah, yung tao, napakahirap talaga eh. Napakahirap talaga kumbinsihin. Diba? Gusto kong dalhin, mga kapatid, hallelujah, sa ikatuturo o ikatutuwid ng isang tao para malaman kung paano maglingkod at kung paano ang gagawin sa pinaglilingkuran. Minsan ayaw ng tao. So walang problema kung ayaw ng tao. Basta mantin lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda kung ating mapapansin, mga kapatid. Ang sabi niyan, kayo'y magpipisan o bansang walang kahihiyan. Noong panahon, halimutin ako sa hindi pa tayo kilala. Diba? O hindi pa natin nakikilala ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng salita niya. Praise God. Hallelujah. So bakit kung makalimutin tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon na sabi ka doon sa awit, dapat isa, napakaganda na ang isang pamilya na magkakasama sa bahay ng Panginoon. Diba? Napakaligaya. Diba? Napakaligaya o napakasaya kung ang bawat isa ay sama-samang maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Walang pasaway. Diba? Kumbaga, nagkakaisa lagi. Kasi napakahirap mga kapatid kung hindi magkakaisa. Praise God. Isa ang kulay. Diba? Isa ang kulay. Ano ba ibig sabihin mga kapatid? Ng mga bagay na nais ng Diyos. Hallelujah. Sa ating paglilingkod mga kapatid, nililingid sa ating mga kalaman yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So doon sa ating napag-aralan kanina sa Sunday School, ano ang natutunan natin doon sa mga bagay na ating napapakinggan? Praise God. Hallelujah. Anong unang verse, right? O anong verse ang unang binanggit ng ating Sunday School teacher? Ha? Balikan natin na po. Ha? Ha? Okay. Leviticus. Tama? Sunday School teacher? Okay. Leviticus. Ano verse na? Ha? Tingnan natin dyan ang umpisa at huli. Kukunin natin yung umpisa at huli. Okay? Tingnan natin. Sabi niya, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Talagang di lang sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan na sumulat dyan, sa pamamagitan ng nagsalita dyan, na kung saan ginamit ng Diyos. Sabagat mula siyang ginamit dyan, hindi
mabuo yan. Diba? Kaya ginamit niya yan sa taong yun dahil may tiwala siya. Kumbaga buong tiwala o pinagkatiwala niya dahil mapagkatiwalaan. Diba? Ang sabi niya, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal. Diba? Sabi na diba, napakahirap magpakabanal. Baka lumagpas kayo sa langit. Simple yun. Pero mas maganda yun. Dahil yun ang nais na Diyos. Diba? Diwan kayo magpakahawa sa anumang umuusan. Gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Diba? Doon sa gumagalaw, hindi para sa tao, hindi para sa hayop yun. Kung sinasabing galaw, ang galaw yun ay simbolikal. Diba? Simbolo ng ating pagkilos sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Romans, papatibay o bilang patunay na para talaga ito sa atin dahil dito ay para sa hayop. Praise God, sapagat ang hayop ay hayop talaga yan. Yan ay pinakamabang uri na nilalang ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Praise God, hallelujah. Sabi doon, sa Romans 12, mga kapatid, hallelujah, ito yung isuporta natin yan. Praise God, hallelujah. 12:2, mga kapatid, hallelujah. Tandaan natin yung ating nabasa. Praise God, hallelujah. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Sabi na natin mahal na Panginoon, tinawag tayo para mga pakabanal. Sapagat siya ay banal, di ba? Praise God, kundi man iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago. Pagbabago, ito yung makikita ng tao kung paano ka lumakad o paano tayo lumakad sa harapan ng Diyos. Praise God, galaw. Praise God, hallelujah. Na inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, balikan natin yung Leviticus, mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, umuusan. Praise God. Gumagalaw, di ba? Umuusan. Habang tayo nabubuhay sa ating mahal na Panginoon, sabi doon, maraming supporting verse, maraming nagsalisbong kanila. Praise God, hindi na. Talagang, imposible hindi tayo matututo. Pag binuksan lamang natin ang ating kabilang tenga. Bakit nasabi natin kabilang tenga? Ang tenga kasi natin, minsan, mas nakapokus tayo doon sa mga bagay na narinig natin sa mundong ibabaw. Mas hindi natin pinapahalagan yung salita ng ating mahal na Panginoon na napapakinggan natin sa bawat pagtitipon natin sa ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Diba? Huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusan. Diba? Meron akong narinig mga kapatid doon sa isang preacher mga kapatid. Hallelujah. Diba? Kumbaga, parang nakakatawang tignan mga kapatid. Sabi, sinasamahan ng aksyon. Praise God. Hallelujah. Minsan, sa mundong ibabaw, nasabi isang religion mga kapatid na talagang dedicated, mga kapatid. Kumbaga, makikita mo, sabi niya, makikita mo, na puro-puro ang aral. Pero pagdating mga kapatid, sa mga, gaya ng napagbigyan ng ating kapatid, pag sa loob, di ba? So, alam na natin yun. Pag nasa labas, hindi na makikita kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay. Praise God. Natatawa tayo mga kapatid sa ating nasaksihan mga kapatid sa Facebook. Praise God, hallelujah. Meron mga aral mga kapatid na talagang masakit.
tanggapin pagdating sa kasukutan. Diba? Masakit. Sabi nga niya, praise God, hallelujah, yung mga kabataan, praise God, iba na lamang kung siya magawa talaga. Talagang sunod sa puso niya. Dahil sabi nga nila, kinakailangan maging moderno ka na. Diba? Ibig sabihin, pag moderno ka na, lahat ng nakikita mo sa bagong generasyon, kailangan may apply mo din sa iyong sarili. Sabi ng iba. Pero kung nasa Panginoon tayo, kapatid, alam natin ang batas ng Diyos. Diba? Patayin lang ka. Diba? Patayin lang ka sa pagsunod. Diha sa Ginoo. Kaya tungod, meron siyang, sabi pa sa, meron siyang pangako, mga kapatid, na inihanda na para sa atin. Praise God, ano yun na? Yung salita, mga kapatid, na kabanalan o pagpapakabanal, kinakailangan may apply ito sa sarili. Hindi sa grupo, kundi sarili mismo. Kasi pag grupo, parang pilitan na yan, grupo sila. Diba? Kailangan sarili. Sarili, kinakailangan doon may kakapit yung mga aral na kung saan ating napapakinggan. Kasi pag grupo, ganito kasi sa atin yan eh. Diba? Paano kung lalapak yun? Anong gagawin? Lalapak din. Diba? So, hindi maganda. Kailangan sarili. Kasi marami sabi na, unity. Sabi na, unity. Pagkakaisa. Diba? Kung mapag-usapan yung pagkakaisa, magandang pakinggan. Praise God, hallelujah. Magandang pakinggan. Maganda ang adhikain nito. Maganda ang plano nito kung magkakaisa. Ngayon, kung mayroon magpapasaway, hayaan mo din magpasaway. Huwag ka na tumulan. Kasi pag tumulan ka, ay wala na magsaway. Diba? So sa ating mahal na Panginoon, nais ng ating mahal na Panginoon, doon sa ating nabasa, balikan natin, mga Panginoon. Praise God, doon sa ating Hebrews, mga Panginoon, na sa dos, ay, ang sabi niya, ng ating mahal na Panginoon, na bago ang pasya ay lumabas, di ba? Bago lumaan, parang dayami ang karawan. So dayami, pag dayami kasi, magkaan ito eh. Ang dayami, praise God, yung pinag-alisan ng trigo, o yung pinag-alisan ng butil, talagang, pag dumating yung tag-araw, praise God, hallelujah. Siyempre, tuyo na yan. Saan pupunta yung dayami na yan? Ano yan eh? Kumbaga, sagapa lang yan, pag-ibig lang siya. Sagapa lang yan, pag-ibig mo sinunog yan eh. Diba? Kailangan sunugin yan para maging malinis. Diba? Praise God. Bago nawating sa inyo, ang mabangis na galit ng Panginoon. Diba? So, ang tao, praise God, minsan, yung mga babala ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga tagapagsalita o ginamit ng Diyos para mapakinggan natin ang kanyang ebanghelyo o ang kanyang salita na makahatid sa atin tungo sa kaligtasan, minsan binabaliwala lamang natin. Bakit? Dahil nga inaakala natin, mga kapatid, hallelujah, marami pang mga araw na darating sa atin. Diba? Marami pang mga araw na darating sa atin. Pero, pansinin natin, mga kapatid, hallelujah, ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam ang araw ng bukas kung anong mangyayari sa atin. Kaya habang may lakas tayo, praise God, hallelujah, ibigay natin sa ating mahal na Panginoon ang tamang proseso, ang tamang pagsunod. Kung ano yung sinabi niya sa simula, di ba? Halos lahat sa atin, mga kapatid, hallelujah, sa mga kabataan, tinuturuan ng mga kabataan kung paano mahubog sa salita ng ating mahal na Panginoon.
Ngayon, kung ang mga kabataan ay ayaw magpahubog sa salita ng ating mahal na Panginoon, problema ba ng magulang yun? Hindi. Problema lang ng magulang yun kung hindi niya pinangaralan o binigyan ng babala ang kanyang mga anak. Diba? Pero kung pinangaralan niya ito, ibinigay niya ang lahat ng panahon, lahat ng nararapat gawin sa harapan ng ating mahal na Panginoon, nasa Kanya na po yun. Dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, sinabi doon sa Ezekiel, na ang masama, praise God, hallelujah, kung hindi mo pagpapaunahan, o hindi mo palalahanan, sisigilin ng Diyos ang dugo ng mga makasalanan sa iyong kamay. Pero, kung ang matuwid, pag tumigil siya sa paggawa ng matuwid at tumiwalay sa paggawa sa katwiran, wala kang pananagutan. Diba? Mayroon kang pananagutan o mayroon tayong pananagutan doon sa masama o doon sa hindi kumilala sa Diyos kung hindi natin siya paalalahanan. Yun po ang ating obligasyon. Pero kung tayo ay nakakaalam, di ba? Kung alam na natin, sabi nga sa ating mahal na sa paggawa o sa pagkakalam ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Di ba? Alam mo ng mabuti, bakit hindi ka pa gumagawa? Alam mo ng bawal, bakit mo pa ginagawa? Kaninong kasalanan yun? Ha? Sarili. Dahil hindi pinapahalagahan yung mga napapakinggan. Sabi na natin ng ating mga Panginoon sa mga kabataan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Ang pagtalima ay ang pagsunod sa iniutos sa bawat isa sa atin. Diba? Lagi natin nababanggit o lagi natin nasasabi, diba? Na kinakailangan sumunod para humaba ang ating mga buhay. Diba? Ngayon, kung hindi tayo susunod, dahil nasa panahon tayo ng biyaya, kasi katwiran ng iba, magpapamahal ang Diyos. Tama? Magpapamahal ang Diyos. Pero sabi niya, hallelujah, bago ang pasyay lumabas, bago dumaan, parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabagis na galit ng Panginoon. So galit ng Panginoon, meron palang galit ng Panginoon. Meron pala siyang galit. Praise God, hallelujah. Dahil, dalawang bagay lang naman yung mga bagay. Pag mabait ka, manatili kang mabait habang ikaw ay mabubuhay. So, ang Panginoon lang ang mayroong kapangyarihan magalit. Diba? Dahil wala siyang kamatayan eh. Diba? Iniutos siya sa tao na manatili tayo sa paggawa ng katwiran, paggawa ng kabutihan. Diba? Dahil mayroong hangganan ang ating buhay. Diba? Kaya sinabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Diba? So, banal. Praise God. Hallelujah. Ang banal, mga kapatid, na sinasabi, hindi lamang sa kasuotan, dali naman magsuot. Diba? Ang sinabi naman sa 1 Peter, mga kapatid, hallelujah, doon sa 15, diba? Bisa natin natin ang kapatid, silipin natin ang kapatid. Bigyan natin ang kapamiganan. Praise God, hallelujah. 1:15 down to 16, hallelujah. Sabi niya, alam natin ang ating mahal na Panginoon ay talagang hindi natin maikukumpara
Talagang lahat ng kanyang ginagawa, praise God, hallelujah, ay hindi mo kayang arunin. O hindi natin kayang arunin kung paano ito nangyari. Praise God, hallelujah. Sabi na, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. God, napakahirap magpakabanal. Napakahirap talaga. Kung hindi natin dinideklara na banal ang tumawag sa atin. Diba? Palakpak sa ating mga Panginoon. Pero, kung 100% tayong naniniwala na ang tumawag sa atin, hindi tatay natin, hindi yung pastor ang tumawag sa atin, hindi si kapatid ang tumawag sa atin, hindi yung asawa natin ang tumawag sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon ang tumawag, lahat ng bagay magagawa natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang ating mahal na Panginoon ang tumawag sa atin, hindi yung kaibigan natin. Diba? Ngunit yamang banal ang tumawag sa inyo. Sa inyo eh. Diba? Ngunit yamang banal ang sa inyo yung tumawag, ay magpakabanal naman kayo, praise God, sa lahat ng paraan na ninyo pabubukan. Lahat ng paraan. Diba? Lahat ng paraan may diskarte. Diba? Hindi yung susunod sa takbo ng sanglibutan. Diba? Magagawa ang pagpakabanal sa harapan ng ating mahal na Panginoon kung hindi tayo susunod sa agos ng mundo. Diba? Meron ako napansin mga kapatid. Doon sa Facebook mga kapatid. Meron isang tao doon na talagang malakas ang baha. Praise God. Napatungtong siya doon sa truso. Mga kapatid, hallelujah. Napatungtong siya doon sa truso na hindi nadala ng agos. Praise God. Napapansin ko doon. Praise God, hallelujah. Pag pupunta siya doon sa, hihiwalay siya doon sa truso, hindi na kaya parang nadala siya sa tubig. Ang gagawin niya, babalik naman doon sa truso. Praise God, hallelujah. Babalik naman siya doon sa truso. Tutungtong naman siya doon. Ngayon na, alis siya doon sa truso. Ay, parang hindi kaya talaga, malaki. Malakas ang agos ng tubig. So, tandaan natin mga kapatid. Hallelujah. Kung susunod tayo sa agos ng mundo, sa galaw ng sanglibutan, dahil nga, ano tayo nakikita? Ay, siguro nga eh. Okay ka nga? Diba? Pero masigit natin pala yung mga salita ng ating mahal na Panginoon na ating napapakinggan. Praise God. Ang sabi niya, huwag tayo magsiayon sa takbo ng sanglibutan, kundi makiba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Na bagong ating pag-iisip. Kung nabago ang ating pag-iisip, kailan natin ito nalaman? Diba? Kung nalaman natin na binago na nga ang ating pag-iisip ng ating mahal na Panginoon, praise God, anong gagawin natin? Magpatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sabi ng Apostol Pablo, huwag na huwag mangyari. Diba? Matapos natin malasa, mga kapatid, kung maramdaman na tayo ay minahal ng ating mahal na Panginoon, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Yes, God. Ay, Brad, matagal pa naman siguro bumalik ang Diyos. Tandaan natin ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan ito mawawala. Dahil nasa Diyos lamang ang kapasyahan ito kung kailan pupunin sa atin. Diba? Kaya habang malakas pa tayo, praise God, hallelujah. Palitan daw sa verse, no? Kaya habang malakas pa tayo, mga kapatid, hallelujah, huwag natin sayangin. Huwag natin tignan yung iba. Praise God. Huwag natin sabihin na kinakailangan yun din talaga. Kinakailangan isa ang paggawa. Diba? So sa atin, isang bagay lamang ang nais ng Diyos sa atin. Hindi sa grupo ang sinabi, kundi bawat isa sa atin. Kasi pag sa grupo lamang tayo titingin, pag ang grupo lamang ang ating pinagmamalaki, hindi yung sarili natin,
Delikado. Diba? Delikado. Ayos ka. Sapagkat sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Philippians, o Philippians ba? Nagawin natin ang ating sariling pagkaligtas. Hindi sinabi doon, gawin ninyong mga grupo ang inyong kaluwasan. Diba? Kundi sinabi doon, diba? Kundi, ano sinabi doon? Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon, ako'y wala. Ang usap ka sa Pablo. Si Pablo lang yan. Hindi masabi yan ng Apostol Pablo kung hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya. Diba? Na dapat ito ang gagawin natin. Nalubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pangkaligtas. Pansinin natin, mga kapatid. Gawain. Gawain, tungkulin, obligasyon na natin susundin. Diba? Obligasyon natin na gumawa. Diba? Hindi lang panandalian kasi natin gawain. Mayroon tayong dapat gagawin sa harapan ng ating mahal na Panginoon habang tayo ay buhay pa. Diba? Pag buhay pa tayo, ang ating mga gawa, yun ang magpatotoo. Yun ang magpresenta doon sa ating mahal na Panginoon na ito ang nagawa natin. Kasi pag patay na tayo, wala na tayong magagawa. Dahil nasa Panginoon na ang aming buhay. Babalik ko sa kanya. Diba? Ngayon, pag bumalik sa ating mahal na Panginoon yun, di na kailangan may bunga yun. Sabi nila may bunga. Anong bunga noon ang kailangan? Sabi niya, hallelujah, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Diba? Takot at panginginig. Diba? Takot kang gumawa ng kamalian. Takot kang gumawa ng hindi maganda. Takot kang magsinungaling. Takot kang manlamang. Takot kang magtuwayaw. Diba? Takot kang pasaway. Diba? Nanginginig eh. Diba? Doon nakikita, kapatid, ang dapat natin ugaliin habang tayo ay mayroon pang hilingan. Praise God! So balik tayo sa ating givers, kapatid, sa tuloy na tayo. Dapat na tayo magtapos, kapatid. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamos sa lupa. Sabi doon sa Matthew, mapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Diba? Mamanahin nila ang lupa. So lupa na kung saan sa atin hindi literal na lupa ito. Praise God, hallelujah. Ang lupa, ginamit lamang ito para maimulti yung katawan. Diba? So sa katawan na ginawa ng Diyos sa atin, pagdating ng ating mahal na Panginoon sa kanyang katawan, praise God, na ang ating katawan ay wala ng kasiraan. Diba? Hindi kagaya ng galing sa lupa dahil mayroong kasiraan o pagaling sa lupa. Diba? Sunod po ang panawagan ng ating mahal na Panginoon na nagsigawa ng ayon sa kanyang katulad. Hanapin ninyo ang katwiran. So, pinapahanap talaga lang ng ating mahal na Panginoon katwiran. Katwiran na kung saan, sabi doon, doon sa Matthew 6:33, hallelujah. At doon sa Hebrews 10:25, yun ang katwiran ng Diyos. Praise God, hallelujah. Ngayon, sa katwiran ng ating mahal na Panginoon na hindi natin binigyan ng halaga, na hanap-hanapin natin ito. Makalumating ang panahon na hindi natin inasahan na hindi natin nahanap. Praise God, hallelujah. Ang katwiran ng Diyos, dumating siya,
delikado naman ang ating kaligtasan. Diba? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang napunta sa Madina. Pakibalik, napunta sa Madina. Praise God, hallelujah. Doon sa ating verse. Sabi niyan, hanapin ninyo ang kabuuan kahit paano ay naglilingid kayo sa arawan ng galit ng Panginoon. Diba? Kahit paano, ano ba ibig sabihin ng naglilingid? Natatago. Ano pa? Sabi na, pansinin na natin, kahit paano, doon natin makikita ang kapatid. Hallelujah. Kumbaga, kahit paano, maraming mga nag-iingat ka, sumusunod ka talaga, dahil napakaganda talaga pag sumunod ka sa ating mahal na Panginoon. Kung sa Panginoon lamang, praise God, hallelujah, nakadipindi ang ating buhay, sabi niya, kahit pala ay malilingid kayo sa arawan ng galit ng Panginoon. Diba? Hindi ka makakasali doon sa ihanda ng ating mahal na Panginoon ng galit kung ikaw ay laging umahanap sa katwiran ng Diyos. Ngayon, pag pinapaniwala natin yung kagandahan ng in-offer ng ating mahal na Panginoon sa atin, ay sigara kumanda tayo. Diba? Kumanda tayo. Sapagkat kung tayamin, susunugin yun. Diba? Yung tayamin, simbulikan yun. Sa ating pananampalataya, yung tayamin, kumbaga, papahinga tayo. Hindi tayo papahalaga sa mga gawain natin. Sa ating malapay yun, tayamin yun. Diba? Yung pasipasaya, yung pasipasaya, hugaw sa atubangan. Diba? Wala yung puros. Praise God, hallelujah. Kaya, sabi ng ating malapay yun, praise God, hallelujah. Para maiwasan, praise God, ang mga ganung bagay, ang sabi niya, hanapin natin ang katwiran. Hanapin ninyo ang kaabuan. Katwiran at kaabuan ang pinapahanap ng ating malabayon. Hindi yung mga walang kwentang bagay. Mga walang kwentang bagay, lumilipas lamang ito. Praise God, hallelujah. So, kinakailangan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa ngayon, mga kapatid, hallelujah, talaga ang panahon ay hindi mo hindi mo talaga lubos maintindihan. Sa patuloy ng pagtakbo, mga kapatid, ng panahon, araw, taon, buwan, mga kapatid, maraming pagbabago. Praise God, hallelujah. Tulad, mga kapatid, sa mga tiniklaran ng ating mga namumuno sa mundong ito. Diba? Dumanas tayo, mga kapatid, ng kahirapan. Kahirapan na kung saan, hindi basta-basta kahirapan. Diba? Pag dinabuhan ka nito kahirapan na ito, goodbye, hindi sabihin nito. Diba? Pag hindi ka sinulong, swerte ka. Diba? Kawawa, pag sinulong ka, abo ka talaga. Sabi ng Duterte, hindi daw siya matakot sa kaya pag namatay daw siya, kailangan sulubin siya. Para pagdating sa impyerno, awa na sulubog, ay sulubog naman. Diba? Ngayon ang tira ng Duterte. Pasulog siya, kung siya mamatay. Kaya pag-abot sa maghukom sa Ginoo, adi na siya matakot, ay sulubog naman. Pero wala pang hindi yung siya sulubog. Diba? Pero sabi na natin, mahal na Panginoon, habang may panahon pa tayo, kailangan ibigay natin ang panahon natin sa ating mga ito. Simple bagay lang. Hanapin. Dahil, ang paghahanap mga kapatid, ano yan? Atong lagay sa sabi nga, ginto. Diba? Sino yung naghanap ng ginto, mga kapatid? Marami naghanap ng ginto. Sa Bible, mayroon naghanap ng ginto. Diba? Napakahalagang hanapin ang ginto. Diba? Hindi isang punang doon. Ang may sa isang daan, talagang napakahalaga talaga yung isa. Diba? Napakahalaga ng isa. Kasi yung ginto na sinasabi, 100 piraso. Nawala yung isa. Eh dapat, hindi na hinarap eh.
Pero iniwanan yung Dubitay ito. At hinanap mo isa. Ganon kahalaga mapalit ang isa. Kaya sabi na natin, mahal na pa yun, hallelujah. Di ba? Kung mayroong isang kaluluwa na magbalik sa ating mahal na pa yun, ang mga angel sa langit, nagkatuwaan. Ganon kahalaga isang kaluluwa. So habang buhay pa tayo, so minsan natin na pakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Isang tanong lamang mo ba? Isang tanong lang. Sa simula, ng ating makilala ang ating mahal na Panginoon. Mayroon bang mga bagay na masama na ginawa mo isa? So kung mayroong ginawang masamang bagay ang ating mahal na Panginoon, kung walang masamang ginawa ang ating mahal na Panginoon, bakit natin siya iniiwanan? Bakit natin siya hindi sinunod ng lubusan? Ano siya? Marata ito. Kaya siya focus na rin natin yung sarili sa salita ng ating mahal na Panginoon. Panawagan ng ating mahal na Panginoon, nasabi na, ulit, masasabi mo, pero siya na may umuran sa krus. Pero siya para tayo bago o ulit na lulis sa krus. Ipababa sa krus ba? Pero siya na lulis. Sabi niya, bago ang pasya'y lumabas, bago dumaan, parang dayang ang kaarawan. Bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyo lahat na maami sa lupa. Na nagsigawa ang ayon sa kanyang katulad. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaguan. Kahit pala ay maligid kayo sa arawan ng galit ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Para hindi tayo makabilang sa galit ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo mapasama. Praise God, hallelujah. Doon sa inihanda ng ating mahal na Panginoon na paglalagyan ng mga masuway sa mga kaaway ng Diyos. Sabi ng ating mahal na Panginoon, hanapin natin ang kanyang kaguyan. Hanapin ng buong bayan ang kaguyan ng Diyos. Kung ayaw sumama, patuloy na lang tayo. Diyos na nandun. Hindi na natin palalagutan ang mga kaluluwa tumalikod sa harapan ng ating pastor. Basta bawat isa sa atin, manatili lamang tayo sa pagawa ayaw sininutos na ating mahal. Sabi na ating mahal, siya ay banal. Hindi niya kayang ihambing, hindi natin kayang ikumpara ang pagkalios ng ating mahal na sa ating mahal. Ang ating mahal na siya yung sigura. Siya yung walang katapusan. Siya yung nanatili. Magpakailangan. Dahil siya yung Diyos na makapagkakalaan sa lahat. Yan ay sa ating mga ngayon sa nalalapit natin mga buhay.
sa natigilan natin hina. Dapat natin sa tinanapin ang lahat ng bagay. Kung nahirapan na tayo sa mundo ito, alalahanin natin na ang Panginoon natin ay nagdaro sa makulong. Handa siya alalayan